Hey mga lalabs, kamusta na kayo mga idol? So ito, i-share ko sa inyo yung aking journey dito sa Nepal. So iba-ibang video ito. So ito naman sa aming bahay. Kung nakikita nyo lagi sa mga reels ko, nagpo-post ako ng mga short videos habang nagdidilig ng aming halaman dito sa aming rooftop. So ang dami naming halaman kasi nga yung mga biyanan ko mahilig din sila sa halaman. So yung lemon namin mga alalabs, so natutuwa ako dahil ilang beses na rin kami naka-harvest niyan. So ito yung favorite kong bulaklak, yung yellow, yung isang yellow. Pero kapag hapon napapansin ko na ano siya na tutuyo. So may mga rose din kami. So ito naman is pupunta kami sa bahay ng lolo at lola ng asawa ko. Kasama mga biyanan ko dahil may okasyon dito sa Nepal. Festival. So marami kasing festival sa Nepal. So dumaan kami ng tindahan kasi bibili ng pasalubong yung biyanan ko para sa kanyang mama at papa. So biyanan kong babae, buhay pa yung kanyang mama at papa. So yun yung bibisitahin namin at ito yung kanilang bahay. So ayan, so andito na kami. Malaki din yung bahay nila. Malalaki kasi ang bahay dito sa Nepal, lalo sa Kathmandu. Kasi ang ginagawa nila, sa baba pinapaupahan nila. So para may income sila, 'di ba? Magandang may income sila every month. So ito yung lolo ng asawa ko. Ayan, si Buwa. Buwa kasi ang tawag sa kanila. Sa atin lolo, sa kanila Buwa. So ano na yan mga lalabs, mga idol. 94 years old na siya. So ano pa rin, mabagsik, maliksi pa rin, naglalakad pa rin siya mag-isa. At hindi pa siya ulyanin, 'di ba? Sa kasagaran sa atin, yung mga matatanda nag-uulyanin na. So ayan, nag-serve na sila ng aming merienda. So kain tayo. Then next na video naman. So ito naman yung binisita ko yung aking friend na Pilipina Nepali din. So kung nagsusubaybay kayo sa mga reels ko sa TikTok, YouTube Short, FB Reels, na marami ding mga kabayan dito, mga Filipina na nakapag-asawa ng mga Nepalese. So binibisita ko siya lagi kapag naboboard ako. So ito, naglalakad-lakad ako. Kasi kailangan ko pang maglakad ng mga 10 to 15 minutes galing sa aming bahay. Then papunta dito sa itong tinatawag nilang tutok, parang tricycle sa atin. Kasi paakyat sa kanila. Mayroon silang restaurant. So ayan, kapag naboboard ako, binibisita ko siya. So wala lang, tambay-tambay, chika-chika. Minsan tumutulong din ako sa kanya pag naboboard kasi meron silang coffee shop. So ayan, maganda yung kanilang place. Kasi tumatanggap sila ng mga cater like wedding, kasal, birthday, at any occasion. Pero kasagaran ng kanilang customer is mga Nepalese din. So yan, malaki yung kanilang pwesto. So pwede kayong mag-celebrate dito ng birthday ko kayo sa kanilang resto. So marami ding nagpapa-cater. Like kasal kasi mga idol, mga lalabs, marami sa Nepalese kasi ang dami nilang festival. Sa atin, lang naman yung mga occasion natin, mga important occasion, di ba, yung kasal, anniversary, birthday, Christmas, at saka New Year. So yan, ito yung aking friend dito. So yung tsaa, syempre favorite ko yung tsaa. Ito yung pinaka-favorite ko rin dito. Kasi uso yung dito yung tsaa, tea with milk, fresh milk, kaysa coffee. So mga Nepalese mahilig sa tsaa. So ito naman, itong moment na ito is pumunta kami ng biyanan ko sa shop, sa parang mall para bumili ng sari kasi nga susuotin namin may sa occasion. So yan, nag-aabang kami ng sasakyan. Kasama rin namin yung hipag ng biyanan ko, asawa ng kapatid niyang lalaki. So yan, dito na kami. So maraming mga temple dito. Kasi sa Nepal, ang kanilang mas majority dito yung kanilang religion na Hindu.
Kaya ang daming temple. Ang dami ko na napuntahan ditong mga temple na pinaka mga old temple, pinakamalaking temple sa buong mundo kapag nagsusubaybay kayo sa aking mga reels, sa aking mga upload. So ayan, lakad-lakad. Dito sa Nepal, nagustuhan ko rin kasi mas safe din dito. Hindi naman sa kaysa sa atin. Kasi dito, wala masyadong nag-snatcher, malaya kang maglakad kahit nakasuot ka ng hikaw na gold, ginto, wala masyadong ganyan. Walang barilan. Kasi dito yung mga tao kasi may respeto at may takot talaga sila. Then, kapag mahuli sila, kapag magnakaw ka, so yung public na mismo, yung mga tao na mismo ang mag-aano sa'yo. Bago dumating yung pulis, mabubugbog ka talaga kapag gagawa ka ng crime. Kaya mas malaya kang makapaglakad-lakad dito. At na-amaze nga ako dahil yung mga gold na shop dito, ang kakapal ng mga gold nga kasi mostly sa kanila, 22 carats, 24. So walang security. Yung lang, may-ari lang nagbabantay, relax lang. So nung nagtanong ako sa asawa ko, totoong gold ba yan yung mga shop na yan? Sabi niya, oo. Sabi ko, ba't wala man lang security guard? Sabi niya, wala namang magtangkang magnakaw niyan. Walang nangyayaring ganyan dito. Diba? Sabi ko nga sa atin, kapag ganyan, dapat dalawa yung security at saka yung lalaki pa ng yung mga baril nila. So ito isa din sa temple. So ayan, may mga kahoy. Relax. Sabi ko kasi, daan muna tayo sa mga mag-video ako. So nagsusupport din naman yung biyanan ko. Kasi alam niya nagbablog ako. So ayan, papunta na kami sa parang mga shop na bilihan ng mga damit. So traditional na kasi nila. Traditional na damit nila is yung sari or kurta. So kasi may atinan kaming party at mayroong motif. So yan, pili ilang shop din yung namin. Ilang shop din yung pinuntahan namin dahil yung biyanan ko masyado ding pihikan yung aking biyanan. So ito na yung binili namin doon, mga idol. So hindi ko na pinakita. So ayan. Kasi pupunta kami sa party at sinuot ko na rin to para sa Mother's Day ng aking anak sa school nila. So itong moment na naman to next is yung sa asawa ko. So lakad-lakad, mahilig kasi kami maglakad-lakad at maghanap din ng food trip, street food. At ang moment na ito din yung malaking occasion yung pupuntahan namin. So kasama yung pamangkin ng asawa ko at saka ito lagi yung hipag ng biyanan ko, asawa ng kuya niya. So mababait din naman sila, mga idol. Yun nga lang, ang mahirap lang kasi minsan. So ayan, may mga bata na dumaan, nag-hi. Minsan kasi mga biyanan ko kasi hindi sila masyadong mag-English kaya mahirap makipag-communication. Pero yung mga ngayon, yung mga bagong mga generation, so magagaling na mag-English yung pamangkin ng asawa ko, mga kapatid ng asawa ko. So ayan, ito yung aking sari. So ito yung isa sa mga traditional na damit ng mga Nepalese. So pasensya na kayo, mga idol, hindi ako magamit dito ng music kasi makaka-copyright tayo. I-upload ko rin kasi ito sa aking Facebook. Kaya dal muna tayo. So ayan, tsaa na naman, favorite ko. Basta may tsaa, kumpleto na yung aking day. Basta may tsaa lang. So ayan, video habang naghihintay sa ibang mga bisita. So ito, mahilig kasi sila din sa mga party. Yung hiniheld nila sa tinatawag na party palace sa labas, event. So bihira lang nila sineselebrate yung mga malalaking event sa bahay nila. So kasagaran sa labas. So tinatawag nilang party palace. So maganda din. Ito din yung mga pinagkikitaan dito ng mga Nepalese. Papatayo sila ng para pang event. So itong moment na ito na naman ako, naglalakad. Ibisita na naman ako sa aking friend. Kapag nabubore ako kasi,
siya lang yung pinupuntahan ko din. Kasi yung ibang mga kabayan dito, mga busy din. Kasi siya, mayroon silang resto, kaya doon ako nagtatambay. Tsaka tumutulong-tulong din sa kanya. So, yan, lakad-lakad. Pwede naman akong sumakay, kaya lang, mas gusto kong maglakad para exercise na rin. Relaxing. Ayan. So, ito malapit na sa kanila. So, bumaba muna ako kasi mayroon ako nakitang tindahan, yung mga damit, mura lang. Kaya bumaba ako dito na side at naglakad na lang paakyat sa kanila. So, ito yung moment na tumulong ako sa friend ko. Kasi busy sila nito, kaya medyo at saka yung mga staff niya hindi pa dumating. Kaya tumulong muna ako sa paggawa ng kape kasi since na may experience naman ako sa paggawa ng kape nung nag-work pa ako sa labas. So, ayan, feeling free lang dito. Kaya nagpapasalamat din ako na may mga kabayan din akong na-meet dito. At malapit lang din sa amin. Kasi dati, nung bago ako dito, syempre, na-homesick ako kasi wala ako masyadong kausap. Yung mga biyanan ko kasi, hindi ko na makausap ng kasi hindi nga kami makapagkaintindihan. Hindi din ako masyado makapagsalita pa ng kanilang lingwahe. Basic lang. So, ayan. Ang ganda ng nila, coffee machine. Masarap din yung kape nila. So, kapag mga lalabs, mga idol, magbisita kayo dito. So, mayroon silang TikTok, Paul Venue, at saka Facebook, Paul Venue din. So, i-search nyo lang. Sarap din yung nila. Masarap yung chow mein nila. Chicken chow mein yung gusto ko dito. At saka itong tsaa din nila masarap. So, ayan. Ilang punta na ako dito. So, kapag naboboard nga ako, dito ako pupunta para makapag-relax. So, ayan, tsaa lagi yung in-order ko at saka yung chicken chow mein nila, masarap. So, next naman, party na naman. So, ito, another party, big event na naman. Ito si Lolo at si Lola, mga relatives ng biyanan ko. So, ayan, mababait naman sila mga idol. Mababait sila. Yun lang mahirap is makapag-communicate. Pero yung mga bata ngayon, yung mga new generation, so, ito yung kapatid ng ng biyanan kong babae at yung mag-asawa. So, marunong naman na mag-English. Pero kasi siyempre yung mga matatanda dati, hindi pa uso dati yung yung English na subject daw nila dito, kaya hindi sila marunong masyado mag-English. So, ayan yung mga aking magagandang mga relatives ng asawa ko. Mga ate niya. Ayan. So, ingat kayo palagi. Salamat.